Sino po sa atin, mga kapatid, ang walang problema or mga alalahanin? Pakisuyo po, pakitaas ang kamay kung sino man sa atin ang walang problema. Wala. Iba't ibang problema ang kinakaharap natin. Andiyan yung problema sa pinansyal. Ang iba sa atin ay may problema sa kalusugan. Para sa mga binata, dalaga, andiyan yung problema sa love life. Sa mga magulang, andiyan din yung problema sa pagpapalaki sa mga anak. Nangangamba tayo pagka naging teenager na sila. Problema ng ilan, yung pagiging negatibo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya totoo, yung binabanggit dito sa Ikalawang Timoteo 2, Ikalawang Timoteo 3:1. Samahan niyo ako sa pagbasa. Ikalawang Timoteo 3:1. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Kaya totoo na sa iba't ibang sitwasyon, bawat isa sa atin ay may kinakaharap ng mga problema at tunay na napakahirap ng kalagayan. Lahat tayo ay may problema or yung tinatawag na anxiety, which is kapag ka lumala, kung minsan ay napupunta sa depression. Kaya dito pag-uusapan natin, paano makakatulong ang Diyos na Jehovah, ang Biblia, ang kongregasyon upang makayanan natin ang mga problemang ito. Hindi sinasabi ng Biblia na hindi tayo magkakaproblema. Gaya ng sinabi doon sa Ikalawang Timoteo 3:1, hindi tayo exempted sa iba't ibang problema. Mababasa natin sa unang Pedro 5:7, yung isa na kinakailangan natin para maharap natin yung mga problemang ito. Unang Pedro 5:7. Habang inihahagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ano daw yung kailangan natin gawin? Ihagis natin sa Diyos na Jehovah yung ating mga problema. Maliit, malaking problema, ihagis natin ito sa Diyos na Jehovah. Sa pamamagitan, siyempre, ng panalangin. Ngunit ano pa yung tutulong para maharap natin ito? Paano tayo makikinabang dito? Basahin natin yung binabanggit ng Filipos 4:6 and 7. Filipos 4:6-7. Huwag kayong mag-alala saan mang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabihin natin sa Diyos na Jehovah, sa pamamagitan ng panalangin, yung mga kailangan natin, yung mga alalahanin natin, at kung ano yung nadarama natin. Bilang sagot, ibibigay sa atin ng Diyos na Jehovah yung kanyang kapayapaan. Kaya na makikita natin dito sa larawan, kapag ibinuhos natin sa Diyos na Jehovah yung ating mga alalahanin, kahit wala pang solusyon, ano yung nakita niyo sa facial expression ng sister after niyang manalangin? Tiyak, nagiginhawa ang ating pakiramdam. Madarama natin ang kapayapaan ng Diyos. Maraming salamat sa larawan. Ang kapayapaan ng Diyos ay nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Halimbawa, nang mabasa ng mga kapatid sa Filipos yung liham
ni Apostol Pablo, na naalala nila yung nangyari sa kanya at kung paano tinulungan si Apostol Pablo ng Diyos na Jehovah para hindi mag-alala. Ano yung aral sa atin? Ito, napakasimple nung binanggit ng outline natin, huwag mag-alala. Manalangin at tanggapin ang kapayapaan ng Diyos. Pero pansinin na yung kapayapaan ng Diyos ay binanggit na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Ano ibig sabihin nito? Ginamit ng ilang tagapagsalin yung pananalitang nakahihigit sa lahat ng ating mga pangarap. Or narinig nyo na ba yung beyond our imagination? Hindi natin lubos na maisip. Nakahihigit sa lahat ng plano. Kaya sa diwa, sinasabi ni Apostol Pablo na yung kapayapaan ng Diyos ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa iniisip natin. Kaya kahit wala tayong makitang solusyon sa ating problema, ano yung nakatitiyak? May solusyon ang Diyos na Jehovah. At yung solusyon na yun ay hindi nating inaasahan. Basahin natin yung binabanggit sa Filipos 4:13. Filipos 4:13. May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Lagi tayong bibigyan ng Diyos na Jehovah ng lakas na kailangan natin para matiis yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Baka nga may gawin siya para baguhin yung isang sitwasyon. Ngayon, ano yung makakatulong sa atin na huwag mabalisa sa anumang bagay at maranasan yung kapayapaan ng Diyos? Ipinakikita ng mga sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na ang panlaban sa pag-aalala ay panalangin. Once na nag-alala tayo, panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ni Jehovah. Kaya kapag nababalisa, sabi, daan ito sa panalangin. Kausapin natin ang Diyos ni Jehovah. Manalangin sa Kanya na may kasamang pasasalamat sa bawat pagpapalang tinatanggap natin. Bakit laging may pasasalamat? Imagine natin mga kapatid, bakit natin kailangan na laging may pasasalamat yung ating panalangin? Imagine natin yung mga bagay na ibinibigay niya na hindi naman natin hinihiling. Taas nga ang kamay na specific, humiling kung ano yung almusal niya kaninang umaga. O taas nga yung kamay na specific na hiniling na sana magkaroon ako ng kulay pink na barong, kulay blue na polo. Hindi naman natin ito hiniling ng specific. Pero bakit ibinigay ito ng Diyos na Jehovah? O kaya kung i-imagine natin or aalalahanin natin ang lahat ng mga bagay na tinataglay natin na hindi natin hiniling, ibinigay ng Diyos ni Jehovah, paano pa yung mga bagay na hihilingin natin? Sa pamamagitan nun, makatitiyak tayo at kumbinsido tayo na tutuparin ng Diyos ni Jehovah yung ipinapanalangin natin. Mag-intay lang tayo, syempre. Tandaan natin na ang Diyos ni Jehovah ay mas nakakaalam kung kailan niya aayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan lang natin magtiwala. Tulad na naranasan nila Apostol Pablo at Sila sa Filipos, baka magulat din tayo sa gagawin ng Diyos na Jehovah. Kuminsan, di man yun pambihirang bagay, pero pagka ni-recall natin, ay, eto pala yung sagot sa panalangin ko. Kaya kailangan natin laging iisipin yung mga pagpapalang tinatamasa natin. Laging tandaan, kapag inihagis natin ang ating mga pasanin sa Diyos na Jehovah, ipaubaya na natin yan sa Kanya. Huwag na natin kukunin sa Kanya. Once na inihagis natin, baka mamaya inaalala pa natin sa diwa, kinukuha natin or binabawi natin sa Kanya. Tandaan, para matamo yung kapayapaan ng Diyos, manalangin at magpasalamat. Basahin naman natin yung binabanggit sa awit 94:19.
Awit 94:19. Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ako. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ni Jehovah ng kaaliwan sa pamamagitan ng kanyang salita or ang Biblia. Gaya ng mababasa natin sa Roma 15:4. Roma 15:4. Ang lahat ng bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto tayo at may pag-asa tayo dahil ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tumutulong sa atin na magtiis. Kunin nating halimbawa si Hana. Sabi dito sa Roma 15:4, yung mga kasulatan daw ay kapakinabangan para sa atin. Aralin natin. For example, si Hana. Tignan natin. Ano pa yung ilang bagay na matututuhan natin sa kanya? Para sa ilang mga bisita namin, bigyan natin ng brief context tungkol kay Hana. Si Hana ay iniinsulto nung isang asawa pa nung kanyang, or yung asawa nung kanyang asawa, isa pa, no? Kaya parang kasi hindi siya magkaanak. Pagkatapos yung isang asawa ay may anak. Parang iniinsulto siya. Ngayon, ano yung nangyari sa kanya? Lagi siya nababagabag. Pagkatapos, pinagbintangan pa siyang lasing nung nananalangin siya. Kaya doble-doble yung naranasan ni Hana. Sobrang problemadong tao si Hana. Pwede niyong i-search para dun sa aming mga bisita. Tutulungan kayo ng mga nagba-Bible study sa amin. Sino ba si Hana? Ngayon, nang ibuhos niya sa Diyos ni Jehovah yung kanyang anxiety, bagaman hindi naman nagkaroon ng solusyon doon sa mga oras na ito, tignan natin yung matututuhan natin dito sa unang Samuel 1:18. Unang Samuel 1:18. Tignan natin, after niyang manalangin, may mga ginawa siya. Ano yung matututuhan natin? Kaya sinabi ni Hana, kaya sinabi ni Hana, patuloy nawa kayong magpakita ng kabaitan sa inyong lingkod. At ang babae ay umalis na at kumain at nawala na ang lungkot sa mukha niya. Hindi naman nagkaroon kagad ng solusyon nung nananalangin siya. Pero sabi doon sa 18, nawala yung kanyang lungkot. After niyang ibuhos lahat sa Diyos na Jehovah. Isa pa, si Elias. Alam naman natin si Elias, na para dun sa aming mga bisita. Si Elias ay isa sa mga propeta na gustong patayin din na Reyna Jezebel. At takot na takot siya dahil lahat ng mga kasabayan niyang propeta, hindi lang parang basta pinatay, kundi mga nahirapan, no? Hindi lang pangkaraniwang pagpatay yung mga naranasan ng mga kasamahan niya, mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Ano yung mararamdaman niya? Ako, lingkod ako ng Diyos na Jehovah. Kaya takot na takot din si Elias. Sa pampagkakataon, basahin natin yung sa unang hari 19:1 at 8. Tignan natin, ano pa yung mga naramdaman ni Elias? Unang hari 19:1 hanggang 8. Sabi dito sa unang hari, sa 8 na lang, 19:8. Kung ano din yung ginawa ni Elias. 19:8, sabi dito, kaya bumangon siya at kumain at uminom at dahil sa pagkain iyon, nagkaroon siya ng lakas para makapaglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa makarating siya sa Horeb, ang bundok ng tunay na Diyos. Kung tataas pa tayo sa ating pagbasa dito sa 3, sabi dito, natakot si Elias at tumakas siya para iligtas ang buhay niya. Nakarating siya sa Beersheba, na sakop ng Huda, at iniwan niya roon ang tagapaglingkod niya. Sa 4, pagkatapos isang araw siya naglakbay papunta sa ilang. Umupo siya sa ilalim ng isang punong retema
at hiniling niya na mamatay na sana siya. Kaya kung imagine natin, ano yung nangyari kay Elias? Nagkaroon na siya ng suicidal instinct. Gusto na niyang mamatay. Kaya kung i-imagine natin kung anong klaseng problema yung dinanas ni Elias, to the point na gusto na niyang mamatay. Di ba? Pero doon sa binasa natin sa 8, sabi doon, kaya bumangon siya at kumain at uminom at dahil sa pagkain iyon, nakagkaroon siya ng lakas. Ngayon, ano yung common? Mapapansin ninyo. Hindi natin mapapansin ito, pero pagka pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, dito natin makikita yung mga simpleng bagay na makakatulong pala sa atin. Ano yung common doon? After nilang manalangin, after nilang magbulay-bulay, sila'y kumain at nagpahinga. Kaya kung tayo, ano yung aral na matututuhan natin? Kapag tayo ay may problema, huwag natin pababayaan yung ating kalusugan. Lalo tayo hindi makakapag-isip kung tayo ay gutom, kung tayo ay pagod. Yun lagi yung tatandaan natin. Minsan hindi natin makikita sa Biblia, no? Pero tamang-tama yung binanggit na ang Biblia, pagka pinag-aralan natin, yung mga ganong bagay ay matututuhan natin. Nung binabasa ko yun, hindi ko rin maintindihan. Pero nung nakita ko yung mga common na magkakaduktong, oo. Kaya aralin natin yung kasulatan. Dahil dito, binibigyan tayo ng kaaliwan ng Diyos. Marami pang iba na matututo tayo mula sa Biblia. Kaya pinapakita ng mga halimbawa sa kasulatan na malaking tulong ito para mabawasan natin yung ating mga alalahanin. Basahin naman natin yung binabanggit dito sa Mateo 29:31. Mateo 10:29-31. Hindi ba ang dalawang maya ay pinagbibili sa isang barya na maliit ang halaga, pero walang isa man sa mga ito ang nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong ama? At kayo, bilang niya kahit ang mga buhok ninyo sa ulo. Kaya huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Kaya tinitiyak sa atin ng Biblia na mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Huwag natin kakalimutan yon. Ha? Kahit na hindi tayo mahalin ng ating mga kamag-anak dahil pinili natin si Jehovah, tandaan natin, mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Basahin naman natin yung binabanggit ng Kawikaan 15:22. Kawikaan 15:22. Nabibigo ang plano kapag hindi na pag-uusapan, pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. Ano naman yung matututuhan natin dito? Kapag napapaharap tayo sa mahihirap na desisyon, mag-research o hingin ang tulong ng isang makaranasang Kristiyano para makita natin ang angkop na mga prinsipyo sa Biblia. Laging tandaan, gawin kung ano ang magagawa natin at magtiwalang tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah. Andyan yung mga makaranasan natin, mga pioneer. Lapit tayo sa kanila. Andyan din yung ating mga elder. Lapit tayo sa kanila. Magtiwalang ilalaan ng Diyos yung mga kailangan natin. Kaya na makikita natin doon sa isang larawan, ang kongregasyon ng Diyos na Jehovah ay ginagamit niya upang mapatibay tayo. Kung minsan, kapag ka narinig natin yung isang karanasan ng isang kapatid, tapos dumalo siya ng face-to-face dito sa kongregasyon, marirealize natin na yung ating problema ay wala pala sa kalingkingan ng problema ng ating kapatid. At baka yung karanasan niyang yun ang ginamit ng Diyos na Jehovah para mapatibay tayo. Kaya sikapin natin na dumalo ng face-to-face sa ating mga pulong upang sa gayon lubos tayo makinabang sa mga inilalaan ng Diyos na Jehovah
ng mga spiritual na piging. Napakalaking pakinabang. At marami nang nakaranas ng gayon na problemado siya nung nasa bahay, pero pinilit niyang dumalo. After niyang dumalo, nung umuwi siya, problemado pa rin siya? Oo, nandun pa rin yung problema. Given na yon, di naman kagad masusolusyonan, pero umuwi siyang masaya. Taas nga ang kamay ng pagkagaling sa pulong, uuwi ng malungkot. Parang hindi kahit nga sa larangan pagod na pagod tayo, pero uuwi tayo ng masaya. Lagi natin tandaan, pag nasa wing tayo ng Diyos ni Jehovah, masaya tayo kahit may problema. Basahin natin yung binabanggit naman ng Mateo 6:33-34. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Kaya nangangako ang Diyos ni Jehovah na ilalaan niya yung kailangan natin kung uunahin natin sa ating buhay ang kanyang kalooban. Kuminsan may tendency tayo na mag-overthink sa ilang mga bagay. Nababahala tayo sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari o kaya hindi pa natin nasusubukan yung isang sitwasyon or isang solusyon sa problema na ipinayo ng isang elder sa atin. Pero nag-overthink na tayo. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Pero ano yung matututuhan natin? Doon sa binasa natin teksto, doon sa 34, sapat na yung problema sa isang araw. Sabi nga, one at a time. Huwag tayo masyado mag-overthink doon sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kaya malaki din yung matututuhan natin doon sa Mateo 6:11. Basahin natin. Mateo 6:11. Ang sabi doon sa model prayer, bigyan mo kami ng pagkain para sa araw na ito. Ano yung matututuhan natin? Hindi sinabi ni Jesus na manalangin tayo na bigyan mo kami ng pagkain para sa isang linggo. Bigyan mo kami ng pagkain para sa isang buwan. Hindi. Sabi doon, bigyan mo kami ng pagkain para sa araw na ito. Ano yung aral? Harapin ang mga problema sa bawat araw at hingin ang tulong ng Diyos na Jehovah. Dapat din tayong kumilos ayon doon sa ating mga panalangin, syempre pa, at maging kontento sa lahat ng inilalaan ng Diyos na Jehovah. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na huwag labis-labis na mag-alala. Pansinin ninyo, binanggit dito, hindi naman sinabi na huwag mag-alala. Okay lang yun, minsan nag-aalala talaga tayo. Pero sabi, huwag labis-labis na mag-alala. Oo, walang saysay ang mabalisa o mag-alala sapagkat maaari itong makaapekto sa relationship natin sa Diyos na Jehovah. O tignan natin yung sa Mateo 13:22. Bakit makakaapekto yon sa relationship natin sa Diyos na Jehovah kapag tayo ay labis-labis na nag-alala? Sa 13:22 ng aklat ng Mateo. Kung tungkol sa isa na naihasik sa may matitinik na halaman, ito ang nakikinig sa mensahe. Pero ang mga kabalisahan sa sistemang ito at ang mapandayang kapangyarihan ng kayamanan ay sumasakal sa mensahe at ito ay nagiging di mabunga. Kaya sabi doon, kapag nahadlangan ng mga kabalisahan sa buhay, nakakalungkot ang ilan ay tumitigil sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya yung labis na pag-aalala ay may epekto sa relationship natin sa Diyos na Jehovah. Tandaan, ang Diyos na Jehovah ay naglalaan ng maibiging tulong. Basahin natin yung Kawikaan 17:17. Kawikaan 17:17.
Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Kaya lagi natin tandaan na yung ating mga kapatid sa kongregasyon ay tunay na malaking tulong sa atin. Huwag tayong lalayo sa kongregasyon kapag tayo ay may problema. Kung minsan, nagtataka tayo, si kapatid na ganito, parang hindi na dumadalo. Subukan natin na dalawin. Baka naman tayo, yung gagamitin ng Diyos ni Jehovah, dun sa panalangin niya, para bisitahin natin siya. At gayon din, kung tayo naman ay hindi na nakakadalo, subukan nating manalangin. Hilingin natin sa Diyos ni Jehovah, sana po, dalawin ako ng isang elder. Diba? Kaya humingi tayo ng tulong sa ating mga matatanda. Tandaan natin, nagkakaroon ng maling kaisipan kung minsan, na kapag humingi tayo ng shepherding sa ating mga elder, ay may problema tayo na mabigat, may problema tayo na malaki. Tandaan natin, ang mga elder ay inilaan ng Diyos ni Jehovah para tulungan ang mga kapatid. Kaya kahit na anong busy ng mga matatanda, tandaan natin na isasantabi muna nila yan. Kapag tayo ay humiling ng shepherding, masayang pupunta ang mga elder para tayo ay tulungan. Kaya nangangako ang Diyos ni Jehovah na papatibayin niya tayo. Sa diwa nung Isaiah 41:10, ang sabi niya doon, huwag tayong mag-alala. Gumawa ng mga paraan para mapatibay natin yung ating pananampalataya sa Diyos ni Jehovah, syempre pa na may kasamang gawa. Baka yung isang problema ng isang pioneer ay wala siyang Bible study. Nanalangin siya na sana magkaroon ako ng Bible study, pero hindi siya kumikilos. So, paano paraan? Hindi siya nagre-return visit. Paano nga naman siya magkakaroon ng Bible study? Ibabagsak ng Diyos ni Jehovah isang individual sa harap niya? Hindi gayon. Kaya kailangan, yung panalangin natin ay kaayon ng ating kagustuhan at kikilos tayo kaayon ng ating prayer. Kumbaga, parang give and take. Ang Diyos ni Jehovah nandyan lagi, pero kailangan nating kumilos. Sa awit 37:5, ating basahin yung ating huling text rito. Awit 37:5. Ipagkatiwala mo kay Jehovah ang landasin mo. Manalig ka sa Kanya at Siya ang kikilos para sa iyo. Kaya tandaan na kung paano tayo tinutulungan ng Diyos ni Jehovah sa araw-araw, tignan din natin kung paano tayo tutulungan ng Diyos ni Jehovah sa hinaharap. At pinakamahalaga, tanggapin ang tulong niya. Baka naman lumalapit nga tayo sa mga elder, pagkatapos pag hindi natin nagustuhan yung payo nung bumisita sa atin, nag-shepherding sa atin, o lapit ulit tayo sa isang matanda. Tandaan natin, yung mga elder hindi naman nagpapayo ng saganang sarili nila, kundi laging nasa kasulatan. Kaya ipinadala yan ng Diyos ni Jehovah, regardless kung sinong elder yung pupunta sa atin. Kaya tignan natin kung paano tayo tinutulungan ng Diyos ni Jehovah, sabi rito, at tanggapin ang tulong niya. Kapag ginawa natin ito, bagaman tayo ay may mga problema, bagaman tayo ay mga alalahanin, tiyak na susolusyonan yon ng Diyos na Jehovah sa takdang panahon na inilaan niya. Tandaan natin, kailangan lang natin ay magtiwala at magtiis at magintay dun sa solusyon na inilalaan ng Diyos na Jehovah. Kaya sa kabuuan, pinag-usapan natin, kailangan natin para masolusyonan or para mawala yung ating mga alalahanin, yung labis na pangamba, prayer, pagkatapos pag-aralan natin yung kanyang salita, tulong ng kongregasyon, at syempre pa yung pagkilos natin. Magandang umaga sa inyong lahat.